Pinagkaguluhan ang word na insertion at saka amendments ngayong linggo na to. dahil yan kay Anthony Taberna at kay Jerry Baha na nabanggit si Risa Ontiveros. Ngayon yung mga kampun, kaliot kalan yung depensa, mayroong kanya-kanyang interpretation sa insertion at saka sa bycam. Pinapalabas ngayon na ang insertion nangyayari lang sa bycam at ang amendments nangyayari lang sa committee level. Parehas lang po yan. Alam nyo guys, wala namang problema parehas na yan eh. Wala namang issue kung sa tama gagamitin. Kahit nasa NIP pa yan eh. Kahit nasa NIP pa yan. Kung ang intention ay nakawin yan. Ganun lang naman eh. Ngayon ang problema kasi sa atin, hati-hati na tayo. Gusto lang nating dipinsahan yung ating idolo. Yan yung problema. Kasi kung ang paniniwala mo ay pinoprotektahan mo ang bayan, pero ang dinidipinsahan mo, yung iyong idolo na politician, malaki ang problema dyan. Diba? Paano ngayon kung totoo pala? Di ba? E di, cargo di konsensya mo pa yan. Di ba? Ganun lang naman kasimple eh. Ang issue kasi ngayon, mayroong nakawan. May nangyaring nakawan. At may mga tinuturo. Di ba? So, imposible naman na may nangyaring nakawan na walang salarin. Ano yan? Naglaho lang yung pera dyan. Kaya, ganyan, mga kababayan. Manood ka na lang. Huwag ka na lang magpadala dyan sa mga nagsasabi na kung hindi sapat yung ebidensya, that's it. Di ba? Pero kung nabanggit pa lang, todo dipinsa ka na, pinakita mo lang na bias ka. Kung balikan ninyo kung paano binanggit ni Anthony Taberna yung insertion ni Risa Ontiveros, wala namang masama eh. Kasi malinaw din naman. Ang pangit lang kasi ngayon pakinggan, pagka sinabing insertion, parang automatic nakaw na. Ngayon, himayin nga natin, ano ba itong insertion? Ano ito, amendments. Okay. Yung executive department, nagsasubmit na ng kanilang NIP, yung kanilang proposal sa budget. Yun ay tinatawag na National Expenditure Program. Yun yung i-deliberate ng Congress, ng House, saka ng Senate. Ngayon, doon sa pag-deliberate nila, may mga nangyayari talagang amendments. So, for example, yung pondo ng DepEd, kulang. Nakita ng mga congressman or senador na kulang. May sobra dito sa DPWH. Di kinuha nila ngayon, ilagay nila dito. That is amendments. Yan guys. That is amendments. Karapatan ng mga congressman yan. Ano ba yung insertion? Ang pinapalabas kasi ngayon, ang salitang insertion, nangyayari lang doon sa bicameral, sa bycam, na nangyayari na pinag-usapan na yung final version. Ganon din po yun. Nakitaan ng membro doon na sobra itong sa DepEd or kulang ito sa DepEd. Ang sobra sa DPWH, ilagay natin sa DepEd. Ganon din po yun. Walang pinagkaiba yan. Guys, ang masama dyan, kung ang intensyon ay masama. Di ba? Kahit doon sa committee level, kung ang intensyon mo doon ay masama, masama na yan. Kahit doon sa National Expenditure Program pa lang, galing pa lang sa executive. For example, naglagay doon yung mga department sa DPWH ng budget for dredging. Ang dredging, guys, napakadaling nakawin yan. Di ba? Naglagay sila doon ng budget. Pagdating doon sa Congress, okay sa kanila. Pagdating sa Senate, okay. O di napirmahan ngayon ng presidente. Pero ang layunin, nakawin lang yung pera na yon.
Eh di ba mangyayari yun? Mangyayari yan. Kaya kahit saan mo isiningit yan, kung ang intensyon ay masama, ay masama. Eh, ang nangyayari ngayon, parang allergic sa salitang insertion eh. Naging masama lang naman yan pagka nakawin ang intensyon doon sa pinaka-intensyon. Ngayon, nagtataka tuloy ako kay Risa kasi todo dipinsa siya doon sa salitang insertion. Kaya naman sana niya ipaliwanag yan kung walang problema dyan. Di ba? Ano ngayon kung mayroong siningit si Risa kung ginamit naman sa tama? Wala. Ngayon, sa sobrang ninyo ka-defensive ngayon, nag-isip tuloy ako ng iba.